Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan itong sa Department of Education. Hindi po yung current secretary, kundi yung former secretary na si VP Sara Tamilmil Pusit Duterte. Kasi po dito mga kababayan, mukhang nilaglag na siya ng mga dati niyang kasamahan sa DepEd na mga opisyal. No? At another DepEd official ang nagpatotoo na tumanggap din ng envelope sa dating sekretarya na si Pusit. Ayun, nagkakalaglagan na talagang dito si Pusit. In limbo na siya. Kaya nagpa-press con eh. 'Di ba? Ang sinisisi niya ang Marcos. Deflect, diversionary tactic, di baliw lang kung ano-ano pang pinagsasabi sa pamilya Marcos. No, siguro naman alam nyo ng pinagsasabi niya at galit na galit kayo na mga sumusuporta at mga layulista ng Pangulong Bongbong Marcos. So bago po tayo magpatuloy mga kababayan, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings, at ganoon din po sa mga nakakasama natin sa lahat ng ating video premiere at live stream. And special shout out to all of OFWs, men and women in uniform, sa ating mga frontliners, sa ating mga guro, at ganoon din po sa Luzon, Visayas at Mindanao, except sa Davao City na kanlungan ng mga kriminal. Yan po mga kababayan, no? Pasensya naman sa mga taga Davao City, no? You are being loved by the Dutertes. Kasi kayo ay hibang na hibang sa mga Duterte. So dalawang article lang po tayo. Meron mga kababayan, mabilisan lang tayo dito kasi ito po, may mga magpapatunay na itong si Duterte ay isang diktador, isang manglustay ng pera ng bayan. Tingnan nyo ha. Unahin natin itong isang DepEd official, Sara Duterte controls confidential fund use. Kontrolado niya. Siyempre, siya ang DepEd secretary, pero saan niya ginala ang pera? Paano niya ginastos ang pera? Di sa 11, inonse niya ang pera. The Magic 11. Sa Espanyol, 11. A former official of DepEd pointed to Vice Pusit as having direct control over the use of confidential funds. Sino po yan? During Thursday hearing at the House of Committee on Good Government and Public Accountability, Bukidnon Representative Jonathan Kit Flores as former DepEd USEC Michael Powa, remember this, si Attorney Michael Powa, dating taga DepEd yan. Kung nasaan si Pusit, nandun siya. About the confidential funds. Powa said, the responsibility for managing DepEd's confidential funds rested with Duterte, who resigned as Education Secretary in June. Powa explained that while he was tasked with responding to an audit observation memorandum, o yung AOM, ibig sabihin, pag may audit observation memorandum ka, may nakikitang mali sa mga ginawa mo. May mga mali sa reports mo. May nakitang ganun ang COA. Yeah? He had no role in the decision-making process for the confidential fund. Siyempre, pera yan eh. Alam mo naman yung amo mo. Gamol sa pera yun. No? Ayaw niyang makukupitan siya. Kasi ang magnanakaw ay galit sa kapwa magnanakaw. Ganun po si Pusit. It would probably be the secretary or the ones responsible for the confidential fund. Sabi ni Powa, he have no any idea. 'Di ba? Ano ba ang trabaho ni Michael Powa diyan during the DepEd undersecretary? Alam ko ito yung spokesperson eh, no? At abogado 'yan. Pero sa paghawak ng pera, wala nga. Baka yung mga auditor ng DepEd, 'di ba? Sila ang humahawak niyan. Ito pa ang sabi, the secretary and the SDO are the only ones that are privy. Referring to Duterte and DepEd's former senior disbursing officer, Edward Pajarda. Powa, who is currently the spokesperson of the Office of the Vice President, admitted submitting the certification
issued by the Armed Forces of the Philippines to justify the use of 15 million confidential funds for payment of informants. Pero, mali naman po yun. Niriribat po, pinabubulaanan ng AFP. Ito sabi, however, AFP officials who issued the certification denied receiving confidential funds from DepEd for the Youth Leadership Seminar conducted in 2023. Wala po eh. O saan napunta yung 15 million? Bakit ginagamit yung certification at sinasabi na yung 15 million napunta sa AFP? Sabi pa ni Congressman Flores, he noted the inconsistency, pointing out that the AFP's program have no direct connection with DepEd's confidential funds. You are using certification from another agency, which did not spend a peso from your office to justify your expenses. It's confusing. Correct. Diba? Pandaraya. POA admitted he was unaware that the AFP's activities were unrelated to DepEd's confidential fund when he submitted the documents to COA. Kasi hindi in-explain sa kanya eh. Ina-assume lang nila. Eh hindi naman confidential fund, hindi naman confidential yung pag YLS eh. Ano confidential doon? Anong intelligence gathering meron doon? Wala. Diba? He explained that certification were meant to show that DepEd had provided information to the AFP about vulnerable areas where seminars were needed, but considered that this was not clearly connected to DepEd spending. Oh, wala naman pala eh. O saan napunta yung pera? Yung 15 million. Alam na, may tumaba ang bulsa. Di ba? Hindi nila mapaliwanag eh. Ang sabi nila sa mga informer daw, eh ba't hindi pangalan, hindi nyo ibigay yung listahan ng mga informer na pinabigyan ng 15 million? Di po ba? Tama, mali. It all boils down to the fact that you are using a certification of an activity of a different agency. It's a wrong, di ba? O anong sagot ni POA? POA acknowledged the confusion but reiterated that he followed the process based on the documents available to him. I got the certification. I got the documents evidencing payment. The DepEd, the DEPs, which are the acknowledgement receipts, and I submitted to COA. Wala nga kayong binayad eh. Sabi nung AFP, wala po kami natanggap na pera galing sa DepEd as confidential. Wala po. Walang 15 million. When pressed on who have the final say on the use of confidential funds, POA pointed to Duterte and Paharda. Oh, ayan, nilaglag. So, POA, okay, you are doing your job. You are being tasked to do it and to submit it. But hindi ka na nagtanong. Hindi ka nag-usisa. O baka naman matanggal ka. No? Tatakot mo kay Duterte o baka may pagkalagyan ka pag nag-disagree ka. Pero ngayon, sabi na ng AFP, pinabubulaanan nila. Wala kaming natanggap na pera galing sa DepEd sa confidential fund. Diyan sa YLS na yan. O saan pinunta ni Pusit yung 15 million? Nanghingi kayo ng certification tapos gagamitin nyo na sinasabi nyo na, ito, nagbigay kami ng pera dito sa programang ito ng AFP. O dinahuli kayo na sinungaling kayo, mandarambong kayo, tapos igigiit nyo na umano kami sa proseso. Okay, tama yung ginawa nyong proseso. Pero yung mga ebidensya nyo ay mali, pandarambong. Yung sinasabi nyo, binigyan nyo ng pera itong AFP sa programa nilang ganon, ay sabi ng AFP, wala po eh. So therefore, you are misrepresenting. Ang tawag doon, gago. Tama nga yung proseso, pero you misrepresent. You are defrauding. Fraud. Yari kayo. Sinungaling. Nahuli kayo ng COA eh. Di ba? Nahuli kayo. Hindi pala pang confidential yung ginagawa nyo. Pero nyo, 15 million. Ganun-ganun lang. Ang bilis kumita ng pera ng mga kung sino man. No? Ito, yung last article natin. Mabilis lang tayo mga kababayan. Politiko rin. Another DepEd executive confirms receiving cash envelopes from Sara Duterte. Pinamimigay ng walang habas-habas ni Duterte ang pera ng DepEd. Imbis na gamitin sa tamang pamamaraan para po sa mga bata at guro, sa mga pangangailangan ng lalo ng kabataan, wala po. Ginagawa niya lang cookies for you, Santa Claus ako, cookies for you, ganon. Di ba naalala nyo si former Yusek, Gloria Mercado? Siyam na envelope worth what? 5,000 pesos. Tama ba? 5,000 o whatever. Basta siyam na envelope. Eto naman, may kumanta na naman. Ilalaglag na naman siya. Ha? Anong sabi dito?
During Thursday hearing of the House Committee on Good Government and Public Accountability, DepEd Director and former Bids and Awards Committee, ito yung mga kumikita sa loob ng procurement to. Bids and Awards. Alam na nila kung sino yung mananalo kasi bakit? Kumubra na eh. Tapos may 30% pa. Chairman Resty Oasis disclosed that he received 4 envelopes from Duterte. 4 na envelope. Ang swerte eh. He said the envelopes contains 12,000 to 15,000 pesos and were given to him monthly from April to September 2023. April, May, June, July, August. 6 yun Oy! Hindi lang 4. Dapat 6. O baka naman 4 between yung ganon, no? Hindi siya every month. Pero sabi niya, given to him monthly. Bala na. 4 lang sabi niya. Baka nagkamali ito. I must say, I did. Though it was a common practice in the... common practice lang pala. Makatanggap ka ng envelope. Pwede po ba mag-apply dyan? Ang tindi niya, no? Bids and Awards. Ang daming kwarta dyan, mga kababayan. Procurement Department, ang daming kwarta dyan. Pera ang pinag-uusapan dyan. Magkano makuha ko dyan sa proyekto yan? Diba? Yung siniwalat ni Johnny Pimentel, yung Surigao del Sur, representative, dun kay kalaban niya sa gobernador. Dati ring DepEd, di ba? Sabi niya na gusto mong kumuha ng 18% doon sa mga proyekto. Tinawagan ako ng kasamahan mo. Nang hihingi kayo. Hindi natin alam kung political attack niya yun kasi kalaban niya sa gobernador. Pero kung totoo yun, yan. Money is flowing sa bawat departamento ng gobyerno. Yung iba diyang magaling lang mag-cover up. Lahat yan may bids and awards. Lahat yan may procurement department. So bakit ang mga budget niyan ay mga bilyon? Di ba? Ito lang ang nauuna. Yung DepEd at OBP. Sino pang departamento dyan ang gumagawa ng ganito? Biruin nyo, 12,000 to 15,000, easy money. Kaya yung iba hindi na iniisip yung kanilang monthly paycheck. Lalo na dyan sa ports, lalo na sa customs. Wala na yan. Kung 30,000 buwan lang, okay na yan. Kikitain ko yan na isang araw eh. Araw-araw may naglalabas ng kargamento eh. Sa ports, ganun din. Sa pantalan, ganun din. Sa immigration, ganun din. Lahat po. Anong ahensya ng pamahalaan ang makikita nyong walang bahid ng dumi? Walang bahid ng mga ganito. Envelope system. Ano ang bank account mo? May GCash ka ba? Ganun. Yung iba, bank account. Pero ibang pangalan. Pero sila rin yun. Di ba? Pseudonym. Ito. After ni Yusek Mercado, ito namang si Yusek Oasis. I must say, I did. Ayan, The very first time I encountered that matter was sometime in April of 2023. Sabi ni Oasis. Nung tinanong siya ni Representative Valeriano ng Manila. Oasis said the envelope came from Duterte and were sent to him through former DepEd Assistant Secretary Sunshine Paharda. Si Paharda na naman ang kino-complain. Remember, ganun din ang sabi ni Mercado. Tapos pinapakwit siya nung isang lawyer nung hindi nagustuhan yung kanyang parang may proyekto at ngayon ginawan siya ng kwento ni Pusit. Disgruntled daw. Ano sasabihin nyo dito kay Oasis ngayon? Pangalawa na ito. Baka may lilitaw pa dyan. Kayo dyan sa mga natanggal ng mga sa bids and awards. Magsalita na kayo. Magsalita na kayo. Huwag yun ang pagtakpan pa ang kalokohan ni Pusit. Baliw po yan. Sabi pa ni Oasis, I didn't know why I was summoned to the office of ASEC Shine. Patawag nyo po ito. Si Paharda sa kayong asawa niya. Kasi yung asawa ni Paharda sa procurement to And then I was given an envelope. It was later on I find out there was money in it. It's not because I was a Bids and Awards Committee member yet because I wasn't at the time. Hindi pa pala siya nakalagay sa BAC. Suhulan! Gamit ang pera ng kaban ng bayan. Buti sana kung pinangsusuhol nyo ay sahod ninyo Pero yung sahod ninyo nanggagaling pa rin sa kaban ng bayan. Valeriano then noted the timing when the envelopes for Oasis stopped in September 2023. And also the same time when Duterte stopped using her confidential funds. Correct. Wala na Wala nang pang confidential fund Wala nang pang susuhol. Di ba? Mukhang sakto. Mukhang sumakto
Sa panahon na din na ginagamit ng DepEd ang confidential funds for the last quarter ng pumutok na issue ng confidential funds. Correct. O, ito pala yung kay Yusek Gloria Mercado. 50,000 each. Ang laki ng kay Mercado. Kay Oasis, baka butaw ka lang Oasis. Kaya 12,000 to 15,000 lang, o, di ba? Mga kababayan. Ang tindi, mga kababayan, nito. Ang paglustay. Kaya tamang-tama lang nasabihan nyo siya ng tambalustay, mga kababayan. Ewan ko. Dapat talaga natanggalin na itong taong ito. No? Si Duterte. Minamasama niya ngayon lalo ang Marcos. Akala niya may maniniwala sa kanya. Ang maniniwala sa iyo ay yung mga katulad mong sira ang ulo. Di po ba? O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.